Pest control ang tinatawag kapag sobrang dami ng daga sa isang lugar. Pero alam nyo bang may nagpaparami rin ng daga para sa kanilang negosyo? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kapag sinabing daga, peste agad ang naiisip natin. Pero para sa iba, kumikita ang kabuhayan ng pagpaparami sa mga ito. Lumalaki ang community ng mga nag-aalaga ng exotic animals gaya ng ahas. Kaya tumataas din ang demand para sa pagkain ng mga ito. Isa na nga dyan ang daga. Kaya ang bentahan nito, patok sa ilang breeder. Ang dami ng may ahas. Dahil daming ahas nagkakaroon ng shortage ng daga. Iba-iba rin ang presyo ng rats, sir, ng mga mice, ganyan. But they can go up as high as 180 pesos. Naglalaro ang presyo ng daga mula 20 hanggang 180 pesos. At bilang main source ng protein ng mga ahas, ang feeders na ito dapat special din ang kanilang pagkain. Kaya naman ang pinapakain sa mga daga, stand developers o ang pinapakain sa panabong na manok. Makikita niyo yan usually sa mga bilihin ng mga gamit ng mga manok, pang sabong ganyan. Yung mga pagkain nila, hindi pinapakain namin. As long as mataas yung protein content, okay yun. Pwede namin ipakain sa mga rodents. Napakadali lang daw mag-breed ito at halos pwedeng iwanan basta may tubig at pinapakain ng feed twice a day. Ang isang buntis na daga, higit isang dosena agad ang iniluluwal. For as little as few months, nag-aanak na uli yung rats and mice. Pag nanganak kasi yung mga rats, sir, they can go up as high as 14 babies. So pag napalaki mo yun, imagine may mapapakain ka ng 14 pieces na ahas agad, diba? Ang kabuhayan mahanap mo sa mga hindi inaasahang lugar. Kaya naman, maging bukas ang isipan sa mga pwedeng pagkakitaan. Mobile Journal Ivan Tarinque po hatid ang mukha ng balita.